Merong parang hindi ako maniniwala sa survey na ito ng Pulse Asia. Paano ang mga kandidato ni Digong ang nangunguna sa survey? Totoo kaya ito? O mayroong pagkakamali ang Pulse Asia survey? Atin panoorin ang video ang balitang ito, courtesy ng ANC Digital News. Senatorial bets backed by the Marcos Jr. administration continue their strong showing in the latest pre-election surveys. However, the recent arrest and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court has had an effect on the results. RG Cruz breaks it down for us. 16 out of 64 candidates for senator stand a chance of winning based on the March 23 to 29 Pulse Asia survey of 2,400 respondents. Topping the list is detained former President Rodrigo Duterte's ally, Senator Bongo, followed by administration bet Congressman Erwin Tulfo at 51.1%. Ito, dito muna tayo magbigay ng reaksyon ha. Ito yung noong March hanggang April. So, ay hindi natin alam ang turn of events, di ba? Magbabago naman talaga ang ihip ng hangin. Pero dito hindi ako maniniwala na si Bongo ay number 1 at si De La Rosa ay number 3. Kasi alam na ng mga tao kung anong klaseng, alam na ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ng mga professionals, mga elite, grabe mga naman loyalista. yun. Kung number 3 pa yan si Bato. Sila Bato, De La Rosa at Bongo. Mga mangmang ang mga taong boboto dyan. Yan. Oo. At kahit yung si Bongo ay meron din kaso yan kay Trillanes. Yung napakaraming project binigay ni Digong kay Bongo at ang namamahala ng project ay asawa ni Bongo. Yun ang kanyang kaso. Hindi siya dinadawit sa droga. Pero meron din siyang katiwalian noong si Digong pang presidente. Ngayon itong si Bato de la Rosa, bakit na naging number 3 ito sa ranking? Diba mas mataas pang ranking niya kay Tito Soto, kay Ping Lacson. Dapat si Ping Lacson ng ano dyan, Bato, diba? Ang bubo niyan, diba? Alam naman ng lahat, diba? At isa pa may kaso yan, kasama yan sa i-aresto sa dadalhin sa dahig. Baka next month, arestuhin na yan eh. Bakit nasa number 3 yan? Mali-mali ang hindi ako maniniwala. Itong Pulse Asia, mukhang pinabayaran to eh. Kulang na lang dyan ilagay sino ba yung nakulong na pastor? Si Kibuloy. Idagdag na lang siguro dyan si Kibuloy at number 4 o number 5 para sulit na, di ba? Sulit na ang ibinayad sa Pulse Asia. Kasi hindi talaga ako maniniwala na magiging number 1 si Bongo. Paano nagiging number 1 yung mga loyalista? Hindi bubotang loyalista dyan kasi alam nila galamay yan eh. Hindi ko rin yung buboto yan. Noon, bumoto ang mga loyalista sa lahat ng kandidato ni Digong noong presidente pa siya. Yan ang katotohanan. Ngayon, wala na eh. Ang loyalista, hindi na yan buboto kay Bongo at Bato. Kaya hindi na pwedeng maging number 1. Kung ilagayan si Bongo sa number 12, pwede. Si Bato sa number 12 din, pwede. Pero number 1 at number 3, parang may mali yata. Okay, balik tayo dito sa survey. Another Duterte ally, Senator Ronald De La Rosa, is next. Other candidates from the administration are former Senate President Vicente Soro III, Pia Cayetano, Ramon Revilla Jr., Panfilo Lacson, Abby Binay, Lito Lapid, Manny Pacquiao, and Camille Villar. Ito, tinalo pa ni Bongo si Manny Pacquiao, no? At ni Bato, si Manny Pacquiao nga noon sa pagtakbo sa pagiging presidente ay pangatlo eh. Lalo na kapag senatorial, pwedeng papasok si Manny sa number 3 or number 4. Dito si Manny, number 6 lang eh. Tapos nagiging number 3 si Bato. Kalukuhan na survey ito. Dito nga sa channel natin, comment nyo mga kababayan ha, mga ka-Golden Boy, kung kayo ba'y bumoto kay Bongo at kay Bato. Dito meron akong ka-subscriber eh. Meron tayong 186,000 subscribers at lahat ng subscriber dito ay hindi buboto kay Bongo at Bato. Paano nangyari na number 1 at number 3 ang dalawang yan? Nag-survey ata sila sa ito eh. Sa other candidates in Pulse Asia's winning circle from the Duterte side,
are Philip Salvador and Rodante Marcoleta. Nako. Also joining the winning circle Salvador? outside both camps are media personalities Willie Revillame and Ben Tulfo. Aba, balikan natin yung Marcoleta. May narinig ako na Our media Marcoleta. personalities Willie Revillame and Ben Tulfo. Teka, nasaan na ba yun? It's in Pulse Asia's winning circle. Aba. Narito yung dalawa, oh. Number 11 to 17. Ba't nilalagyan Lumapit nila sa ng number mga 11 hanggang 17? Si Ano yan? Marcoleta ay patungo na sa pagkalaglag. Mhm. Mas mataas Naku ang po. ranking ni Philip Salvador. Naku mga kababayan, sino ba sa mga subscribers ko dito ang bumoto dyan? Sa Sorbi. Mangmang lang ang bubuto dyan sa mga yan. Artista yan eh. Kaya nga. Hindi ba? Kinalawit yung kabit ni Digong Dadagdagan nyo pa ang kinabit isang ni Philip artista Salvador sa na kapatid ko iba yan. Senado. Ano Parang magagawa? nandoon si Digong sa dahig. Walang Kaya magawa si Alam Robin yan ng Hood. marami na diniskarte si Philip ano yan? Salvador kay Hanelet. Ano ba namang gagawin ni Philip Salvador diyan sa Senado? Di ba? Maganda pa diyan si Willie Revillame kasi maraming natulungan. Philip Salvador, artista talaga yan eh. Ang mangyari, magiging Robin Padilla din yan. Parang Robin Padilla ang dating yan. Kahit din si Willie Revillame. Pang-mayor muna ito. Wala din namang alam niya. Pang-mayor lang yung talent niya eh. Nako. Katulad ni Robin, pwedeng si Robin Padilla pang barangay captain. Mm. Pero pagiging senador, ay Ako, hindi pwede. Pwede. Itong Wala. si Marcoleta, Nako, meron pro-China sanang din dunong yan. may Ginagamit laman lang din sa ang ano. utak nito pero halong bulati. Ginagawa sa Diba? komunista Kasi yung utak. kumikiling kasi sa China, kaya yan ang nangyari sa kanyang rating, 12 to 18. So papuntang bagsak na yan. Tanggal na yan. Kasi 12 to 18 eh. Ikunin natin ang kalahati ng 12 to 18. So ika-14 siya, talo. Diba? Mga kababayan. Oh. Bakit nakapasok ito? Ito lang ang tanong ko sa inyo. Nakapasok si Philip Salvador, Marcoleta, Rodante. Pero okay lang yan kasi nasa panghuli sila eh. Pero yung dalawa na nasa tuktok, top of the list, si Bungo at Bato, paano nangyari yun? Di ba, mga kababayan? Paano nangyari? Wala yatang loyalista na nasurbi ang Pulse Asia eh. Wala, Baka lahat siguro. ng nilapitan nila ay mga DDS. DDS. Kaya ganyan ang nangyari. Okay, so tapusin natin tong video. At the Duterte side are Philip Salvador and Rodante Marcoleta. Also joining the winning circle from outside both Winning camps circle. are media personalities Willie Revillame and Ben Tulfo, while former Senator Bam Aquino comes from neither of the warring political camps. Dated the WR Numero survey from March 31 to April 7 of some 1,900 respondents nationwide. In this survey, tied for the top spot are Erwin Tulfo and Bongo, De La Rosa, Pia Cayetano, Lapid, Ben Tulfo, Lacson, Binay, Soto, Revilla, and Villar. Ito, tingnan nyo nga ang nangyari dito sa survey ng Pulse Asia, mga kababayan, no? Si Lacson pang nasa huli. Ito yung unang Sko po. survey, number 1 si Erwin Tulfo. Pero ngayon, si Bungo na ang number 1. Paano nangyari? Pero, Wala yata ano si pa ngayon eh? Bernard Abalos. Ang survey na ito ay noong Marso pa. Kaya, ngayong Abril at Mayo ay iba na ang trending. Pero eleksyon na sa Mayo eh. Kaya, para sa akin mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ay isipin nyo muna, baka bumoto kayo dyan kay Bungo. Si Bungo kapag naging number 1 senator yan, ay pwedeng manominate yan na President of the Senate na katulad ni Chis Escudero. At pag nagiging President of the Senate yan, ay pwede niyang paglaruan ang Senado. At baka makabalik pa si Digong. Kaya hindi dapat manalo si Bungo. Hindi siya dapat magiging number 1. Pwede yan sa number 11, number 12. Bakit nalampasan pa ni Bungo si Ping Lacson? Kaya Mas magaling nga. ba siya kay Ping Lacson? Grabe yan, ano? Mas magaling ba siya kay Pinaglaruan Tito ng Soto, kay Pulse Happy Asia Binay, eh. kay Pia Cayetano? Magaling ba Grabe. si Bato kay Pia Cayetano, kay at kay Ping Lacson at kay Binay? Tanungin nyo nga ang sarili nyo mga kababayan. Bakit nandyan sa number 1 at Tuktok. number 3 si Bungo at Bato?
Binayaran ba ng China ang Pulse Asia Malamang. para ma-whitewash ang survey or para manipulate ang utak ng mga Pilipino na sasabihin nila na malakas pala si Bongo at De La Rosa. Mind condition nila eh. Kababayan, tingnan natin sa ibang source. Ito ay survey ng Tanjiri. Iba ito na survey company. Iba rin yung SWS, iba rin yung Pulse Asia. Ang Pulse Asia ay medyo may kinikilingan talaga. Mukhang binabayaran ng China yata o ng DDS ba. Kasi paano nangyari na si Bato de la Rosa ay number 3, isamantala dito na survey ay pang 14 lang si Bato. Ito talaga Bagsak na nga si Bato nung Congressman Erwin Tulfo maintains the lead last survey in the latest 2025 pre-election senatorial preferential survey of Tanjiri despite the decline in voter preference. Nag-decline ang mga voter preference, naguluhan siguro kasi yung mga DDS hindi nila alam ang ibuboto eh. Naguluhan pa rin sila. Kaya ito yung mga top 20 to 25 candidates na totoo. So ito yun, no? Tulfo number 1. Si Bongo ay pwede sa pangalawa, pwede rin sa pangatlo. Ang pinagtaka natin dito, bakit nakasingit si Ben Tulfo at nagiging number 3? Dahil siguro ito sa popularity ni Rafi. Diba? Kasi dahil kay Rafi Tulfo, nanalo noon si Erwin Tulfo. Pagka-senador ngayon si Ben Tulfo naman. Baka in-endorse ito ni Rafi kasi si Erwin ay malakas naman. Kaya si Ben Tulfo siguro ang tinulungan ni Rafi. Okay, Tito Soto, magaling naman talaga yan. Si Tito Sen, diba? Number 4 to number 3 to. Manny Pacquiao, ganun din yan. Okay naman si Manny Pacquiao. Maganda pa nga yan si Ben Hur. Hindi yan ang urakot eh, milyonaryo eh. Pia Cayetano, okay naman yan, attorney yan eh. Abalos. Ano si Abalos? Ito mga dating mga senador. Ito ang nangyari ngayon kay Amy Marcos dahil Duterte siya. Nagiging mukhang Dutai na rin siya. Ayan malalaglag na. Nasaan si Villar? Nawala si Villar, no? Para yung DDS to eh, si Villar saka si Amy. Ay nako. Na nakapasok kasi sa administration sa alyansa. Tanggal na yata tong dalawa. Si Binay ay papunta na ring laglag eh. Si Bato de la Rosa ito, kapituko na sa panghuli. Ay wala na yan, laglag na yan. Kasi papasok si Willie Rebillame, malakas din eh. Tsaka Bam Aquino, siguradong tanggal tong si Amy tsaka tong si Bato de la Rosa. Yan ang sigurado. Kaya senatorial survey ng Pulse Asia ay hindi yan totoo. Punta tayo dito sa isang survey. Ito noon pa to, kaya papalit-palit. Dito tayo sa isa. Erwin Tulfo pa rin, no? Erwin Tulfo, wala si dito eh. Ay si Bato number 10. Kaya yung survey ng Pulse Asia, hindi siya totoo. Posible naman ito. Hindi realistic na survey. Ang diyan si Bongo, ang tunay diyan, ang totoo. Si Bongo ay pwedeng number 2 at number 3. Pero si Bato de la Rosa, wala talaga yan. Yan ang totoo kasi tiningnan na natin sa lahat ng survey ay si Bato ay panghuli palagi. Magkasunod sila ni Amy. Mga Dutai, kaya magkasunod sila. Pinagtaka ko lang si Bongo bakit nandyan sa number 2, number 3. May kaso din yan eh ng katiwalian sa panahon ni Digong.
Hindi lang nakasuhan noon dahil nga right hand siya ni Digong. Pero ngayon, meron na siyang kaso. Ipapatawag na yan, susunod na yan. Alright. Palagay ko manipulado ang ano na to eh. Manipulado Survey. ang survey na ito. Kasi kung ako ang mag-survey, sila Bongo ay nasa, ano lang yan, nasa gitna. Lalo na si Bato, laglag na yung si Bato kapag ako ang nag-survey. Eh bakit ganito ang nangyari, di ba? Kaya pinalabas ko ang video na ito para malaman ng ating mga kababayan, ng ating mga ka-golden boy, na nako, naging number 1 si Bongo, delikado tayo nito. At si Bato, number 3, delikado tayo nito. Kapag magiging Senate President yang si Bongo, babalik ang mga Duterte. Di ba? Kasi pwedeng manipulahin. ang Senate President, kapag namatay ang Presidente at namatay rin ang Vice Presidente, ang Senate President ang halili, ang papalit. Kaya napaka-importante ng pwesto ng pagiging Senate President kasi malapit na siya sa pagiging Presidente. Kaya yan siguro ang tinatarget kung sino man ang nag-manipulate ng survey ng Palace Asia. Tinatarget talaga nila na pwede makarating dyan si Bato sa number 1 o si Bongo. Pero survey lang naman ito, sa totoo talaga ay hindi makarating dyan sa number 3 at number 1 ang dalawang yan. Pwede sa number 12, number 11, maniwala ako dyan. Ano pa nila nalampasan pa nila si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan. Si Lacson pa, nalampasan. Napakagaling ni Kiko Pangilinan. Inalampasan ni Bato de la Rosa. Alam naman natin kung ano ang laman ng utak niyan. Bongo ay napaka-secretive na tao yan. Pero alam din natin na sangkot din siya sa mga parmali issue at sangkot din siya sa Dapat yan, tanggalin na rin yan si Go at saka yan si Bato.